Sige po, tayo mag-open ng ating mga camera para tayo mag-picture. Meron ka pa bang mga announcements, sir? Sa ngayon, Pastor, wala pa po. Wala pa namang nadagdag. Picture po muna tayo. Ready po? One, two, three. Alright. Okay na okay sa posing Sister Linda. Ang linaw ng... Malinaw yung camera nyo. Ba, pareho kayo ng background ni Sister Helena. Ano yan? Halatang plantitas kayo, mga ano. Yung isa pa, oh. Ang kanyang tinanim, nyug na talaga. Pastor, nagkataon lang na pareho. Kala ko, ano, napag-usapan niyo yan. Naka-install yan, Pastor, sa sa Uh, Zoom. Yung background. yung sa'yo ay buko. Pwede ba makahingi ng sabaw dyan? Oh, basta't kayo lang ang aakyat. Well, praise the Lord. Ganda po ng ating dinidiscuss tungkol dito sa the man who missed the grace of God. Meron pala no sa Biblia, no? Yan ang katibayan na hindi pwedeng yung meaning na unmerited favor. Tandaan niyo po ito. Diyan natin makikita na yung meaning ng grace na ibinibigay ng sanlibutan na unmerited favor na nangangahulugan na ibibigay ito ng Diyos sa kanino mang nagugustuhan niya ay ibibigay niya. O kaya ay ibibigay ito ng Diyos na walang kadahi-dahilan. Yun ang meaning ng marami sa unmerited favor. Kamakailan nung ako ay nandun sa, hindi ko matandaan kung kailan, mayroon akong kausap tungkol sa ganyan na sinasabihan ako yung daw grace ni God ay unmerited favor. Sabi ko sa kanila, you know, there are many different types of grace of God in the Bible. There are only 124 times the grace of God is mentioned in the Bible. It is so easy to study if you want to. Sabi ko sa kanila, ito yung mga Amerikano po. At ipinipilit nila na yun nga ang the grace of God is an unmerited favor. Sabi ko, no. If the grace of God is unmerited favor and because He is not play for favoritism, hindi gumagawa ng anumang favoritism ng Panginoon. So He can give His grace to everybody because He wants all men to be saved. And they keep on playing with the words. Yun po ang ginagawa nila sa bagay na yan. So, nakangahulugan ito na we can miss the grace of God. Actually, dun lang sa John chapter 3, verses 18 and 36 ay makikita nyo na once na hindi sumasampalataya ang tao sa Panginoon, na hindi siya pipilitin ng Diyos, kundi ito ay magre-resulta ng kanyang kapahamakan o pagkasumpa. So dito sa ating napag-usapan ngayon ay isang bagay na napapansin ko sa inyong pananalita. Baka mamaya ay hindi nyo nadidistinguish ang kaibahan ng hatred saka sa bitter. Ay akala nyo baka pag nagalit na kayo ay kasalanan na. Mga kapatid, alam natin na pwedeng magalit sa Biblia. Do ito ay hindi nagbubunga minsan ng maganda. Yan ang sabi na aklat ng Efeso Kabanata 4. Pero kung kayo ay dumaan na doon sa Christology, ay pinapakita ko sa inyo na ang Panginoon kalimitan ay nagagalit sa mga alagad sapagkat meron po siyang malaking dahilan. Pero kailangan ay makita natin ang pagkakaiba ng hatred saka being bitter. Ano ang kaibahan ng bagay na ito? At katulad nga ng sabi ko sa inyo, na ang Panginoon ay maraming pagkakataon na nagagalit, kaya kailangan makita natin ito. Nagagalit ang Panginoon sa mga Pariseo. Anong dahilan niya? Paano ito hindi kasalanan? Nagagalit siya sa injustices o sa religiosity
paano ito na hindi naging kasalanan ng Panginoon sa Ama kung siya ay galit sa mga bagay-bagay? Actually, maalala ko yung sabi ng Hebrews 1, isama ko yung verse 8 at saka 9. Pakinggan po ninyo ito. Hebrews 1:8 and 9, ganito po ang sabi. But about the Son, he says, that is the Father. He says, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. So, tingnan nyo ang resulta kung tama yung ating attitude sa mga bagay-bagay. Christ loved righteousness and hated wickedness. Sabi ko nga, hindi yung mahalin mo lang ang katwiran na hindi ka namumuhi sa kasalanan o sa masama, o kaya ay namumuhi ka sa hindi tama o sa masama pero hindi mo naman minamahal ang katotohanan. Maaring mangyari yung mga bagay na ganon. Kailangan ay eksaktong makuha natin yung attitude ng Panginoon sa dalawang bagay na ito. Sabi ng Ama tungkol sa Kanya sa verse 9, you have loved righteousness and hated wickedness. Pero ang focus natin dito ay yung hated wickedness. Kasi yun ang pinag-uusapan natin, yung hatred and bitterness. Kailangan ma-distinguish natin. Otherwise, makakala nyo mamaya, pag nagagalit kayo sa isang bagay, ay meron na kayong bitter. Paano ang gagawin natin? Kailangan maunawaan natin yon. So, dito mga kapatid, una, nais ko muna ipakita sa inyo that there are certain things na ang Panginoon talaga ay galit. At bakit siya nagagalit? Ano ang dahilan? Yun ang katanungan. Pero malinaw ang sabi ng Ama sa Kanya, you have loved righteousness and hated wickedness. And the result of that is more anointing. More anointing. God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. So alam natin ang Panginoon ay nagagalit sa mga pag-uugali ng mga Pariseo. Pero dapat nating tandaan na tinanggap niya si Nicodemus, hindi niya ito pinagtabuyan. Ano ang dahilan? Diyan natin makikita na nagagalit ang Panginoon sa kanilang masamang ginagawa, pero tatanggapin niya sila kapag sila ilalapit sa Kanya. Ganyan po ang Diyos. He hated wickedness. He hated people because of their wickedness. Pero kailangan ay magsisi sila, lumapit sila, matuto silang lumapit sa Diyos, and naniniwala ako tatanggapin ng Diyos ang lahat ng tao kapag sila ay lumapit sa Kanya. Yung mga injustice sa gobyerno ng Roma, o kaya sabi ko kanina sa mga alagad, kailan nagagalit ng Panginoon sa mga alagad? At yan ay nangyayari kapag hindi sila gumagawa ng tama. Pero yung intention ay napakahalaga. Ano ang intention ng Panginoon sa lahat ng ito? The intention is very important kapag tayo ay nagalit. Pero tanda nyo, never na dapat tayo ay maging bitter at kailangan makita natin anong sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na yan. First of all, about anger. Our anger is not supposed to retaliate. Na kung ano ang sakit ay ibabato natin ang sakit na walang intention. Halimbawa, makikita natin sa Biblia that the Lord, siya po ay nakipag-argumento, nagsasalita din ng against sa mga ginagawa ng mga tao. Likewise, si Apostle Paul ay makikita natin, he has a lot of arguments and debates. Debate, meaning nakikipagbatuhan siya ng ideas. Pero nangangahulugan yan, ano ang ibig sabihin ng kanyang ginagawa? His intention is to save them, salvation, to restore them. Yun ang kailangan intention natin sa ating mga pagagalit o pagsasalita ng mabigat. Alam ko lahat tayo magsasalita ng mabigat sa hindi tama. Dahil kung hindi ka nagsasalita o hindi ka nagagalit sa hindi tama, ay nagkukunwari kang mahal mo ang katwiran. It is impossible that you love righteousness and then do not hate wickedness.
imbalance ang ating view sa mga bagay-bagay kapag ka ganon, o being hypocrite na, oh, you love righteousness and then hindi ka nagagalit sa mali, mga kapatid, palagay ko ay hahantong sa pagiging pagkukunwari o mapagkunwari. Aminin ko sa inyo, ang dami kong mga sinasagot sa mga kamalian dito sa mga nangyayari sa ating bansa. What is my intention is very important. At pag ako ay sinabihan mo tungkol sa mga sinasabi ko, mabigat talaga, pero hindi alam ng tao ang intention ko. And that is a restoration for them. Ganyan din ang Panginoon. Pag nagsasalita ng pagalit sa mga alagad, it is for their restoration, it is for their reestablishment, rehabilitation, repair, or healing. Yan ang intensyon ng Panginoon pagka siya nagagalit sa mga bagay-bagay. Hindi tayo nagagalit to defend ourselves, or kaya ay sasabihin natin to win argument. Wala tayong karapatan or to hate or to hurt, saktan yung mga tao. Kung meron man tayong mga ganon na magiging resulta, mga kapatid, as long na ang intention natin talaga ay restoration and o sabihin natin ay salvation, I think it's a very healthy na pagagalit sa mali, because your intention is good. You want them to be saved, you want them to be opened in the eyes, yung mabuksan ang kanilang mga mata sa kanilang ginagawa. Sigurado ko, kung tayo magulang ay nagagalit tayo sa ating mga anak, so do not be foolish na parang sinasabi natin, hindi ako nagagalit. No. It's very different to have anger of unrighteousness sa pagiging bitter. So yun ang kailangan nating maunawaan. Pag nagalit kayo, it's not for us na para tayo yung makinabang, kundi it is for them to realize, it is for them to see the right thing, it is for them that there is destruction coming against them. At meron din namang hangganan yan kapag hindi sila nakinig. Sabi ng Tito ay maalala ko yung sabi doon, warn a divisive person once or twice and after that have nothing to do with them. Kung ayaw nilang makinig, o para hindi ka magkaroon ng bitterness, bahala kayo sa buhay nyo, ayaw nyo umayos yun ang resolve natin. Pero kung iti-take natin na offense against sa atin, doon tayo nagkakasala, because the Lord has His commands in Matthew chapter 5 against hurting us, offending us, o kaya sa 1 Peter chapter 2, I think sa 21 to 23, diyan yung makikita how Jesus responded to those who hurt Him, to those who crucified Him, to those who insulted Him, para hindi siya magkaroon ng bitterness. Malala ko yung ginawa ni Pedro, na makikita nyo na after His resurrection, yung sinasabi sa aklat ng John na inilagay sa heading ng passage ay Jesus reinstate Peter. That is wrong. Actually, Peter has been reinstated. Ilang beses na nakita ni Pedro ang Panginoon after His resurrection. Ang ginagawa ng Panginoon doon ay para ilagay siya sa posisyon to become a leader after na siya'y umalis. Yun ang intensyon ng Panginoon. Hindi para sumbatan si Pedro. Marami akong narinig noong araw na kaya daw sinagot ng Panginoon o tinanong si Pedro ng Panginoon 3 times ay sapagkat 3 beses siyang itinatwa. No, it's not. Peter has been reinstated, meaning na balik na siya sa kanyang spiritual na kalalagayan, pero nais siya ng Panginoon na mag-take ng responsibility to lead the church after He is gone. Yun ang intensyon ng pagdalaw ng Panginoon sa mga alagad dyan sa John chapter 21 o I think 21. But anyway, mga kapatid, nagiging bitter ang galit kapag ito ay tinetake mo na laban sa'yo.
hindi mo nakukuha yung meron kang namimiss na ilang bagay na mali pagka nagkaroon ka ng bitterness is that because you didn't see, hindi mo nakikita yung intensyon ng Diyos sa mga adversities natin. And you need to understand Romans chapter 8, yung nabanggit ko kanina, 1 Peter chapter 2, 21 to 23. Sana po, at least meron tayong video rito na i-develop po ninyo tungkol dito para makita ng mga kapatiran natin na there is a big difference between hatred and being bitter. Sapagkat, alam nyo kasi ang ipinapakita ko sa inyo rito ay ewan ko kung nagagalit kayo, pero ako nagagalit talaga ako at inaamin ko naman yan kahit harap-harapan ay sabi ko nga minsan sa mga anak ko, huwag nyo sabihin Sunday, huwag nyo sabihin may mga kapatiran. Pag ako nagagalit talaga ako kahit sinong nandyan. Yun ang alam ko sa aking buhay. So, I mean, hindi masama ang pagagalit as long na hindi ito para sa iyo. It is for the glory of God, it is for the restoration, it is for their salvation or recovery, reestablishment, rehabilitation. Yan ang intention ng ating pagagalit. Never na para sa ating pakinabang. Pag naging pakinabang sa atin yung ating pagagalit, meron nang magiging maling motibo, hindi na magiging maganda. So sana po ay makadagdag ito sa ating natutunan ngayong gabi. Ayoko na pong magkahaba-haba dahil ako naman ay naniniwala. Marami pa tayong matututunan dito sa dalawang video. I think sa next video natin ay parang medyo doctrinal ang dating sapagkat ginamit ko dyan ang Romans chapter 9 tungkol sa kay Esau saka kay Jacob o kaya baka naidamay pa ang chapter 10. Titingnan natin later on and then the book of Genesis ended up with the life of Joseph kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko pa nakikita sa ngayon. So magpatuloy tayo mga kapatid doon sa mga medyo dumadami ang absent, medyo nakikita ko. Sa mga hindi po nagpa-participate, meron po yatang rules si Pastor Joseph dyan. Hindi ko na masyadong pinapakialaman yan. Baka magkaroon ako ng bitterness. Pero pwede namang magalit. Tandaan niyo yan. Back to you, Pastor Joseph. Thank you, Pastor Art. May naalala po ako sa announcement natin. Alam niyo po kaya lang kakaunti tayo ngayon eh. Alam niyo po nagpaplano kami magkaroon ng parang recognition dito sana sa pagtatapos ng first try natin sa mga estudyante na nagpakita talaga ng sigasig, ng yung mga karapat dapat talagang mabigyan ng recognition sa kanilang ah, pag-aaral. Ini-evaluate po namin yan. Kaya po ako po ay nagsasabi sa inyo na mag-send kayo ng report kahit kayo ay absent. Yan po ay para makita na talagang binavalue niyo po itong pag-aaral na ito. At syempre, gusto rin namin i-acknowledge yan. So, kaya ko po sinasabi ito kasi malapit na po tayo na magtapos. Ngayon ay mag-evaluate po kami kung sino yung mga karapat-dapat na mabigyan. Ito po ay sinasabi ko para sana ma-encourage ang bawat isa na patuloy na magsipag sa kanilang pag-aaral and para naman po doon sa mga nabanggit ni Pastor ng mga dumadami ang absences, may mercy po kami, may grace na habang hindi pa po tayo tapos, pwede po kayo mag-send ng report sa akin, ganyan, i-count ko po yan at iniipon ko po yan, nakalista po sa akin kung sino yung mga nagre-report. Pag hindi sila naka-attend, nililista ko po yan. So, para hindi po kayo matabunan, kasi kapag na-miss nyo kunyari yung video ngayon, dalawa na yung papanoorin nyo sa susunod. So, medyo kayo rin po ang mahihirapan. Habang may chance po kayo, ah, mag sana po ma-encourage kayo na may ganyan. Magkakaroon tayo ng recognition ng mga ng mga masipag na estudyante. So, ayun po. Ito rin ay ko na rin, in-advance ko na rin po para sa mga, sana po naintindihan yung sinabi ko na ito ay para sa mga talagang andun yung kanilang
pagsusumikap, yung karapat dapat talagang bigyan ng recognition. Ngayon, kung kayo po ay nagkaroon din ng tardiness, sana po maintindihan ninyo kung hindi po kayo mapiling bigyan ng certificate kasi po para po ito talaga sa mga nagsumikap, nagsipag, no? So, ayun po. Pero sana hindi nyo okay lang, wag na lang. Sana po ay patuloy pa rin po kayo magsipag at maghabol kung meron bang mga kailangang habulin. Yan. Thank you po, Pastor Art. Ito yung isang bagay na hindi ko alam kung maganda sa New Covenant. Sa New Covenant, nakikita ko pagka nare-realize ng mga estudyante na hindi na mahalaga yung mga bagay-bagay na mga ganon, ay maganda po sana yon. Kaya lang, pagka nawala naman yung zealousness, yung sigasig, ay pangit naman. So katulad yan, hindi na nga tayo naghahanap ng mga credit sa mga ganon dahil nagiging bago na yung ating kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay. Pero nawawala naman yung ating zealousness o sigasig sa pag-aaral, pangit din. So sana po ay gawin natin yung tama. Isipin nyo na lang na hindi po madali yung aming ginagawa rito. Hindi lang po ako, kasama po si Pastor Joseph, pati si Pastor Mark, sila ay nagsasakripisyo para po sa ating mga ginagawa rito. Wala po kaming sahod, meron kaming nakukuha pagka sabi ko nga, magagamit lang natin ito sa mission. Pero yung sahod po na katulad ng, huwag natin banggitin na isa iba, ay talagang malalaki. Ay wala po kami noon. Ito ay parang serbisyo natin. Baka mawalan na tayo ng reward sa walang hanggan kapag ngayon ay tinatanggap natin ang mga reward dito sa lupa. Pero sana po ay pagpatuloy natin yung ating sigasig. By the way, isang bagay pa po na sa atin pong nalalapit na pagtatapos, mag-o-open pa rin po kami para sa iba. So, kung meron kayong mga prospect na nais matuto, later on ay ibibigay po yung mga subject na tatalakayin sa second semester. Hindi naman sila masyadong konektado pero napakaganda sana ang pundasyon nitong 1.1 natin. Yun lang po. Magandang gabi. Back to Pastor Joseph. Thank you, Pastor Art. Also, ayun po, no? Hindi po tayo, pagkatas nitong first trimester ay tapos na. May po ito, successive po yung pag-aaral natin. Ibig sabihin, nagpo-progress tayo. May trimester na tayo ay mag-take ng mga panibagong subjects. So, abangan niyo po yan. And nawa po, patuloy kayo mag-excited sa pag-aaral na ating ginagawa at sa mga marami pa nating matututunan. So, yan, praise the Lord. Ang oras po natin ay 9:11. Sige po, tayo ay magwakas po sa panalangin. Ask ko po si Pastora Jing to close us in prayer. Pastora Jing.